Shehi hindi bumilib at nahinaan sa mga banat ni Sak Maestro laban kay Shaboy. Shehi vs Sak Maestro, mangyari kaya sa Isabuhay 2026 Finals? Sa naging pagbabalik sa flip top ni Sak Maestro laban kay Shaboy, ay solid na performance nga ang pinakita nito sa mga tao. Yung inaasahan ng marami na hindi handa o magchuchok na naman si Sak Maestro ay hindi nga nangyari, kundi isang preparadong Sak Maestro ang lumapag sa second side 15 para talunin si Shaboy sa botong 5-0. Bukod sa material at performance niya sa laban nila ni Saki sa PSP, ay masasabi ko na isa ito sa most consistent na performance ni Sak Maestro all 3 rounds sa kanyang mga recent battle. Mapapansin nga natin dito na bumalik na yung dating composed na Sak Maestro at yung aura niya sa stage ay alam mo na agad na handa siya base pa lang sa kanyang first 4 lines. Ito nga rin yung matagal nang hinihintay ng kanyang mga taga-suporta, yung solid na performance at matapos yung laban na hindi at wala siyang choke. Makikita rin natin na mas kontrolado at kalmado si Sak Maestro bawat round. Nandun pa rin yung mga malalalim niyang tugmaan, komplikadong rhyme schemes at mga reference na talagang kailangan munang himayin para mas ma-appreciate. Pero bukod sa teknikalan, mas napansin ng mga tao yung consistency niya mula umpisa hanggang dulo. Walang naging obvious na pagkalimot o pagkawala sa momentum na dati ay madalas nagiging problema sa kanyang performance. Kaya, si Robert Downey Jr. binalik sa roster. But you could sense across the room, di na pang bidang enerhiya kung aking kinokonsume. Ito'y bagong opportunity biglang inoffer nung ko'y namatay as Iron Man, binalik as Dr. Doom. Kaya kung di nyo napansin mula kanina, ilang linya na naging partida. Dahil pinaka-importante para sa akin ay makita na aking pamilya na di na ako magre-relapse o gagamit pa ng pipa. Kaya nga tong Shaboy hindi ko tinitira. Masasabi ko na malaking bagay rin na si Shaboy ang naging katapat ni Sak Maestro dahil kilala ito bilang isang MC na kaya magpatawa habang may mga solid ding bara. Kaya naging interesting yung style clash ng laban, technical at mabigat na sulatan ni Sak Maestro laban sa unpredictable at comedic style ni Shaboy. Kaya kailangan talaga mag-adjust ng sulat ni Sak Maestro para maging all around yung magiging performance niya dahil pwedeng makontra ng mga patawang linya ni Shaboy ang mga bars ni Sak, lalo na kung mauna itong makakuha ng momentum sa laban. Pero sa gabing yon, kitang-kita na lamang at mas gutom si Sak Maestro na patunayan sa lahat na kaya niya pa ring makipagsabayan sa liga ng flip top. Pang mag-start nitong wasak kong Kawasaki, after nun wala na, yung karir niya biglang naglaho. E paano kung yung wasak mong Kawasaki sa wasakin ko palalo? At yung anak mo na si Miko, di ba palayaw niya ay Koy? Sa tuwing kumakain siya ng Toblerone, hinihingi mo pa yung foil. Sa shinare ni Shaboy sa kanyang Facebook page ay binahagi nga dito ang pag-send sa kanya ng voicemail ni Sak Maestro. Dito ay sinasabi ni Sak na nagagalingan talaga siya kay Shaboy at ginawa niya yung first time niyang gagawin na siya yung mauuna dahil nga delikado siya kung si Shaboy ang mauuna at unang makakuha ng momentum sa laban. Dahil iba rin talaga yung stage presence ni Shaboy. Grabe yung entertainment na dala nito sa laban. Kayang-kayang lumamon pagdating sa crowd reaction. Boy, salamat boy. Real talk boy ha. Sobrang natakot ako sa iyo. To first time ko talaga tong ginawa. Kasi fan mo talaga ako eh. First time kong ginawa na pinili kong ako yung mauna. Ngayon ko pa lang talaga naisip na ganun. Dapat ako yung mauna. Pinagdasal ko talaga na ako manalo ng kwentos. Kailangan ako yung mauna. First time yun boy. Ikaw pa lang nakakapaganon sa akin. Kasi alam ko talagang kakayahan mo eh. Marunong ka magbasa ng kalaban eh. Magaling yung strategy mo. Magaling ka mag-strategize. Saka napakagaling mo din talaga. Kung ikaw nauna nun, malamang. Tingin ko rin pa rin nga hanggang ngayon eh. Nakuha mo talaga yun. Saka kita mo naman first time rin talaga na sa isang battle hindi ako nagre-react. Nag-focus ako sa defense ko. Ganun kakatindi. Sa laban na ito din ay hindi nagsayang ng oras si Sak Maestro para i-call out si Shehi sa laban nila ni Shaboy. Yeah,
Tang ina mo, Shay. Bitch ass motherfucker. Baka bigla kang mandimanda like that hideous battle rapper. But I will use up the hammer like that vicious god of thunder. Then I shoot Shay, malas Shay, kill Juice Alexander. At mukhang napanood na nga ni Shehi ang naging performance ni Sak Maestro kay Shaboy. At sa naging post nga nito ni Shehi ay mukhang hindi ito gaanong na-impress sa mga banat ni Sak laban kay Shaboy. Nag-react pa nga ito matapos madamay at mabanggit sa mga linya ni Sak sa laban. Pero hindi lang si Shehi ang may ganitong opinion. Dahil kung makikita natin ang comment section sa kanyang post ay maraming nagsasabi na hindi rin sila gaanong bumilib sa mga naging banat at material ni Sak Maestro sa laban na ito. May nagsasabi din na kahit malinis yung mga naging bara at performance si Sak Maestro kumpara sa kanyang nakaraang laban, may mga linya si Sak Maestro umano na kulang sa impact at hindi gaanong kabigat dahil na lang din more on selfie bars yung mga naging linya niya dito. May mga natuwa dahil sa wakas ay nakabalik na si Sak ng mas prepared habang mayroon namang nagsasabi na hindi pa iyon sapat para masabing bumalik na talaga siya sa kanyang prime form dahil may chance na naman itong hindi maghanda para sa susunod na round. Kaya ako'y magiging violente pag beat inulit. Pasok sa beat ang movement and it's really fluid. Wasak na Kawasaki, got a remix to it. Ito'y nagiging Shawn Michaels pag nag-switchin. Sobrang desperado pati sarili minaltrato. Kung ganun ka ka-desperado para makaapak sa entablado, pustahan tayo garantisado for 1 million chuchupato. Kasi kung kaya mo makipaglaplapan sa harap ng maraming tao, ano kayang kababuyan magagawa mo sa likod ng pintuan na sarado? Sa pagdamay at pag-call out ni Sak Maestro kay Shehi ay mas magiging kaabang-abang at mas nagiging interesado pa ito dahil pareho silang kasali sa Isabuhay Tournament. Ngunit hindi naman sila magka-bracket, kaya ang tanging posibilidad na lang na magharap silang dalawa ay kung pareho silang makakaabot sa finals. Kaya naman marami na agad ang nag-iisip kung possible bang mangyari ang isa sa pinaka-aabangan na matchup sa tournament ngayon. Lalo na ngayon na mas tumitindi pa yung nabubuong tensyon sa pagitan ng dalawa kahit wala pa silang direktang laban. Matatandaan nga natin na dati pa lang ay maroon ng namumuong rivalry sa dalawang ito matapos ngang idamay ni Sak Maestro ang asawa ni Shehi na si Ann B. Mateo sa laban nila ni M-Site. Literal na mapanganib, ipipistolero ko si Surhelio. A promise, hindi ako magpapatalo sa mga wak tulad ni Delo. Alam niyo ba kung ano yung nagra-rhyme sa Sak Maestro? Shehi, malaki respeto pero kakantutin ko si Ann Mateo. Pero knowing Shehi ay hindi naman ito nagpahuli at bumawi rin naman ito ng call out kay Sak Maestro sa laban nila ni Fukuda sa semifinals noong Isabuhay 2018. Dito nga ay sinabihan ni Shehi si Sak ng pulube. Pero nung ginawa yun ni Sak, woo, shit, parang kami kasi ni Eminem. Speaking of Sak, hoy, kung mangdidis ka ng MC, gawin mong mabuti ha. May nalalaman ka pang respeto porket nanghihingi ka sa akin ng item sa Dotang pulubi ka. Nanghihingi ka ng item sa akin sa Dotang pulubi ka. Unpredictable daw, pero si Ann yung dinis, sus, lahat yan narinig na namin. Gusto mo maging unpredictable? Gawin mo yung mga hindi magawa ng ibang MC dito. Lumiretso ka sa akin! Ayaw niyo sa personals? Sa pinakitang performance ni Sak Maestro sa laban nila ni Shaboy, ay maraming fans nga ang muling naniwala kay Sak. Mula sa mga naging kritisismo sa kanyang mga nakaraang performances, tila ito yung laban na nagsisilbing paalala kung bakit isa pa rin siya sa pinakarespetadong pangalan sa battle rap. Kung maipagpapatuloy niya ang ganitong klaseng performance sa mga susunod na laban, possible na muling makita ng taga-suporta ng Flip Top ang peak form ni Sak Maestro sa Isabuhay Tournament. Kaya kayo mga boss, anong opinion nyo sa video na ito? Sa tingin nyo ba ay aabot ng finals sina Shehi at Sak Maestro? Kung oo, sino ang sa tingin nyo mas mataas ang chance na makakuha ng 2026 sa Buhay Championship? Comment down below lang mga boss at babasahin natin lahat ng opinion nyo para sa video na ito. Huwag nyo rin kakalimutan suportahan at mag-subscribe sa aming channel para maging updated kayo sa mga ilalabas at i-upload naming video.